Ryan, anong benepisyo ba ang inaasahan ni Secretary Teodoro na makukuha ng bansa kapag natuloy yung ammunition o US ammunition facility sa Subic? Ella, trabaho para sa ating mga kababayang Pilipino, kita ng pamahalaan at transfer technology. Lalo na kung meron itong kakibat na pagpapatatag sa ating kakayahan ng makagawa ng sarili nating produkto. Positibo si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa mungkahing pagpapatayo ng pasilidad para sa produksyon at timbakan ng bala ng Estados Unidos sa dating base militar ng Amerika sa Subic Base sa Zambales. Ayon sa kalihim, ang ganitong uri ng proyekto ay malugod na tatanggapin lalo na kung magdudulot ito ng benepisyo sa bansa gaya ng pagbibigay ng trabaho sa mga Pilipino, kita ng gobyerno at technological transfer. On the reported production of an ammunition facility in Subic, I have yet to see a formal proposal, but naturally we will consider it, and any production entity which will be of benefit to the Philippines, and not only in terms of our resilience, but improving, giving employment and other technological transfers is definitely encouraged, being a like-minded and a treaty partner in itself. Gayunman, nilinaw ni Teodoro na wala pa silang natatanggap na formal na proposal o opisyal na komunikasyon mula sa gobyerno ng Estados Unidos kaugnay sa ulat ng nasabing plano. Batay sa ulat, iutos ng US House Committee on Appropriations sa kanilang Department of Defense, State Department at International Development Finance Corporation na pag-aralan ang posibilidad ng pagtatayo ng ammunition manufacturing at storage facility sa Subic. Layunin ng inisyatiba na ito na punan ang kakulangan ng forward stag ammunition manufacturing sa Indo-Pacific region, lalo na sa harap ng tumitinding tensyon sa rehiyon. Diyan muna ang latest mula dito sa Camp Aguinaldo. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale.